Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:05. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bukos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napektuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Maayong hapon, yari ang mga headliners boss ng gintipon sa hulot balitaan sang DYLL Radyo Pilipinas Iloilo sa buong Biyernes, July 3, 2026. Ako si Bing Pabiona, kagyari ang mga headline. Headline. Canadian Prime Minister Carney ginhatagan importansya ang state visit ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada. Canada ginakilala ang papel ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa mabaskog nga kaangtanan sa ekonomiya sa tunga sang Canada kag Pilipinas. PBBM kag Prime Minister Carney nagbulong para sa isa ka bilateral meeting. Balikatan sang Pilipinas kag Canada ginpasaka na sa isa ka strategic partnership. Masobra 4,000 ka social pensioners sa Santa Barbara, Iloilo nagbaton sang stipend gikan sa DSWD 6 para sa second quarter sang 2026. Kaso sang dengue sa Iloilo naglubo. Kapin 290,000 nga balor sang livestock kag poultry ginpanagdag sang lokal nga panguluhan sang Negros Occidental. Antique Governor Javier nagpasalig sa bulig sa mga pamilya nga naapektuhan sang demolisyon sa Sibalom. Test the Provincial Training Center sa Hamtik, Antique nagkumpisa na sa pagbaton sang aplikasyon para sa Competency and Assessment Certification Workers Program. Rafflesia na diskubre sa sulod sang Mount Canlaon Natural Park. Mas ginpalapad kag ginpasanag nga Guimaras Conferential Road sa Banwas ng Sibunag ginapananaw nga makapasulhay sang pagbiyahe sa mga motorista. Sa detalye sang mga headlines, Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag Prime Minister Carney nagpulong para sa isa ka bilateral meeting. Yari ang report ni Frenchie Banyas. Nagpulong si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag Canadian Prime Minister Mark Carney sa Vancouver Convention Center sa Canada para sa isa ka bilateral meeting.
Nagpasalamat si Presidente Marcos Jr. kay Prime Minister Carney sa mainit nga pagpaton kag nagsiling nga napapanahon ng iya opisyal nga pagbisita sa Vancouver tungod sa nagalapad nga pakig-angot sang Canada hindi lang sa Indo-Pacific kundi sa bugos nga Asya. Magatakop ang pagpulong sa pagpirma sa mga ginhisugtan sa mga nauna nga bahin sang kooperasyon sa tunga sang Pilipinas kag Canada. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU Intern Francie Banyas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Canadian Prime Minister Carney ginatagan ng importansya ang state visit ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada. Yari ang report ni Francie Banyas. Ginahatagan pagtamod ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang state visit ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada bilang isa ka oportunidad nga magpalapad pa sang relasyon sang duha ka pungsod sa patag sang ekonomiya, seguridad kag kultura. Suno kay Prime Minister Carney, ang pagbisita ni Presidente Marcos Jr. nagahatag sang bag-o nga mga posibilidad para sa mas mabaskog nga kooperasyon kag pakig-angot sa tunga sang Canada kag Pilipinas. Ginpatuhoy man ni Carney ang importante nga papel sang Pilipinas bilang karon nga chairship sang Association of Southeast Asian Nations nga nagarepresentar sang masobra 500 ka milyon nga kapumuluyo sa rehiyon. Ini nga papel nagapakita sang importansya sang Pilipinas samtang ginapabakod sang Canada ang iya relasyon sa mga pungsod sa namagatnan sidlanagan Asya. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU Intern Francie Banyas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Palikatan sang Pilipinas kag Canada ginpasaka na sa isa ka strategic partnership. Yaring detalye sang report upod kay Realin May Cordero. Yara na sa strategic partnership ang Pilipinas kag Canada. Nagakahulugan ini nga relasyon sa Maynila kag Vancouver ginhimo para sa malawig nga panahon sa pagbukas sang dugang nga mga merkado kag pagbutang sang bag-o mas mataas mga katuyuan nga mabudlay para sa isa ka pungsod nga malabot ini. Pagi sa mas mabaskog nga pag-ugyon, ang duha ka pungsod magabuligay sa pagpabakod sa ilang mga ikasarang, pagpaambit sa imong impormasyon, kag tingog ng pag-usisa sa mga posible nga mga inobasyon nga makabenepisyo gid sa ilang mga pumuluyo. Suno kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., iya ginakilala ang mabaskog nga pag-ugyon sa depensa kag seguridad nga nagapakita sang handom sa Maynila kag Vancouver na masiguro ang kalinong nga pagpangabuhi sa rehiyon. Pagi sining alyansa, magabukas man sang madamong nga merkado kag magabuligay ang duwa kang nasyon sa pagpataas ang ila ikasarang, pagpaambit sang impormasyon kag pagtuod sa mga inobasyon na makabulig sa tagsa ka pumuluyo. Ginsiling sang presidente, kaupod si Canadian Prime Minister Mark Carney, magasugod nga maghimo sang draft sang strategic cooperation para sa relasyon sang duwa ka pungsod. Ginamanduan man sa mga foreign ministers nga maghimo sang plan of action agud masiguro nga handa ang alyansa sang Pilipinas kag Canada sa mga pagbag-o sa palaabuton. Ang strategic partnership hindi lang nangahulugan sang madalom kag hugot sang relasyon sang duha ka pungsod kundi nagakahulugan man ini sang masaligan na pagbinuligay sang Pilipinas kag Canada. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WBSU Intern Realin May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Canada, ginkilala ang papel ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa mabaskog nga kaangtanan sa ekonomiya sa tunga sang Canada kag Pilipinas. Yaring report ni Realin May Cordero. Mangin pundasyon sa mas madalong mas Ginkilala ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang papel ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para sa mabaskog nga kangtangan pang ekonomiya sa tunga sang Canada kag Pilipinas. Suno kay Prime Minister Carney, determinado ang Canada kag ASEAN na tapuson ang negosasyon para sa Canada-ASEAN Free Trade Agreement antes ang natalana nga summit subong nga tuig sa idalom sang pagpamuno sang Pilipinas subong nga ASEAN Chair. Ining kasugtanan, ginalauman nga magbukas sang mas madagong oportunidad sa patag sang kalakalan, pamumuhunan kag kooperasyon sang ekonomiya sa tunga sang Canada kag sa mga pungsod. Ginalantaw man sinintikang ang pagpabakod sang koneksyon sang duwa ka bahin sa tunga sang mga padayon ng pagbag-o sa ekonomiya sang kalibutan.
Para sa Bagong Pilipinas, ini si WBSU intern Relon May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Bagong libel sa relasyon sa Pilipinas kag Canada nagabukas paagi sa ginasulong nga free trade agreement. Yaring report ni Michael Jansen de la Cruz. Mangin pundasyon sa mas madalong nga strategic partnership sa tunga sang Canada kag Pilipinas ang ginaproseso nga Free Trade Agreement o kon FTA. Mismo si Canadian Prime Minister Mark Carney ang nagsiling nga ang ini nga kasugtanan ang magapakita sang bago nga level sang kooperasyon sang duha ka nasyon. Suno kay Carney, magadala ini sang bago nga oportunidad sa aspeto sang negosyo, enerhiya, depensa kag turismo, dungan sa pagbabakod sang ila economic ties. Ini nga tikang ang ginalantaw nga magapasiguro sa mas masaligan nga pagbuligan na isang Canada kag Pilipinas sa mga masunod pa nga tinuig. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Masobra 4,800 ka social pensioner sa Santa Barbara, Iloilo nagbaton sing stipend gikan sa Department of Social Welfare and Development 6 para sa second quarter sang karon nga tuig. Yaring detalye sa report upod kay Miriam Grace Erinieta. Nagbaton sa stipend ang 4,865 ka indigent senior citizen nga mga social pensioner gikan sa munisipalidad sa Santa Barbara, Iloilo, gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Nagbaton ang mga social pensioner gikan sa 60 ka barangay sa Santa Barbara sang tig 3,000 pesos para sa ikaduha nga quarter sang 2026 sa idalom sang social pension o consokpen program sang ahensya. Naglabot sa kabug-usan nga masobra sa 14.5 million pesos ang ginpanagtag sa mga benepisyaryo. Ginpangunahan sa Municipal Social Welfare and Development Office kag SOCPEN staff ang distribusyon sang stipend. Ang SOCPEN program nagatuloy nga maghatag sa bulanan nga stipend sa mga indigent senior citizen nga mga maluya, masakito o disabled na wala sang pensyon o permanente nga source of income kag wala may ginabaton nga financial assistance halin sa ila minata. Kada bulan nagabaton sang tig 1,000 pesos o 3,000 pesos kada quarter ang mga social pensioners sa idalom sang programa. Para sa Bagong Pilipinas, Ma'am Grace Erinieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nagpasalig sa bulig sa mga pamilya nga naapektuhan sa demolasyon sa Sibalom si Antique Governor Javier. Yari ang report ni Hope Torrichante. Nagpasalig sang pulig si Antique Governor Paulo Javier sa 42 ka pamilya nga maapektuhan sang demolisyon sa barangay Alangan, Sibalom, Antique. Suno sa Kapitolyo magahatag ang provincial government sang 3 million pesos para sa pagbakal sang duta nga magaserbe relocation site sa mga apektado nga pamilya. Katuyuan sini nga maghatag sang safe kag permanente nga lugar sa mga pamilya agud nga makatukod sang balay kag makapadayon sa pagpangabuhi. Nagpasalamat naman ang mga pamilya sa nangin aksyon sang gobernador. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. TESDA Provincial Training Center sa Hamtik, Antique nag-umpisa na sa pagbaton sa aplikasyon para sa Competency and Assessment Certification Workers Program. Yaring report ni Miriam Grace Erinieta. Umpisa na sa pagbaton sa aplikasyon para sa Competency Assessment and Certification of Workers Program ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Provincial Training Center sa Hamtik, Antique. Lakip sa Competency Assessment Qualifications na ginatanyag sa Provincial Training Center Hamtik ang Shielded Metal Arc Welding o SMAW NC2 nga may 20 ka slots, Driving NC2 nga may 40 ka slots, Carpentry NC2 nga may 20 ka slots, Masonry NC2 nga may 20 ka slots, kag Motorcycle o Small Engine Servicing NC2 nga may 10 ka slots. Sa mga interesado, magdala lang sang isa ka photocopy sang birth certificate, isa ka certificate of employment related sa qualification, duha ka passport size ID pictures, kag isa ka photocopy sang driver's license para sa driving NC2 applicants. Sarang nga isumite ang requirements sa Provincial Training Center Hamtik nga nahamtang sa Barangay Villaverde, Jimenez, Hamtik, Antique.
Panugyan sa Provincial Training Center hamtik nga limitado ang slots kag ang aplikasyon first come first serve basis. Para sa Bagong Pilipinas, Ma'am Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kaso sang dengue sa Iloilo nagnubo. Yari ang report ni Miriam Grace Aranyeta. Nagnubo ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo sa Morbidity Week 25 sini nga 2026 ikumpara sa pareho nga period sang 2025. Samig sa datos sang Iloilo Provincial Health Office, may na-record nga 873 lang ang kaso sa Morbidity Week 25 sang 2026 o kung humalin Enero 4 tugtubuhon yung 27 nga mas manubo sang 65% sa 2,509 nga kaso sang 2026 sa pareho nga period. Gimpahayag ni Dr. Rodney Labis, Head sang Health Service Delivery Division sang Iloilo PHO, nga apisar nga manubo ang kaso sang dengue, dapat sa gihapon nga sundo ng mga programa sang gobyerno probinsyal, batok sa dengue kag padayunon ang pagpanglimpis sang palibot, ilabi pa kag may na-record nga dengue deaths. Duha sa napatay bangod sa dengue ang gikan sa istansya kag tig-isa naman ang na-record sa Ahoy, Carles, San Dionisio kag Dingle. Panugyan ni Dr. Labdi sa pumuluyo nga kung may na-eksperyensyahan nga sintomas ng dengue, kapareho sang rashes kag hilanat, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Para sa Bagong Pilipinas, Ma'am Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maskin palapat kag ginpasanag nga Gimaras Circumferential Road sa Banwasang Sibunag, ginapananaw nga makapasulhay sang pagbiyahe sang mga motorista. Yaring report ni Jeniel Baclay. Mas masulay pa nga pagbiyahe ang eksperyensyahan sa probinsya sang Guimaras kasunod sang pagkahuman sang mas ginpalapad kag ginkonkreto nga Guimaras Circumferential Road na ginpatigayon obra sang Department of Public Works and Highways Region 6. Lakip sa ginpredalom sa asphalt overlaying ang 26,481 square meters sa ang karsada sa Barangay Concordia Norte kag Barangay Ravina Norte sa Banwasang Sibunag nga ginpunduhan naman sang kapin 95 million pesos. Lakip ang pagpahamtang sang solar LED lights, reflectorized thermoplastic, rambo strips kag warning signs para sa safety sang mga motorista. Ang proyekto ang ginapananaw hindi lamang makapasulhay sang biyahe kundi makabuligid sa pagpasanyog sang ekonomiya kag komersyo sa probinsya sang Guimaras. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Rafflesia nga bulak na diskubre sa sulod sang Mount Canlaon Natural Park. Yaring report ni Hope Torrichante. Nadiskubre sa Mount Canlaon Natural Park sa Bago City ang isa ka Rafflesia speciosa nga may diametro nga 40.5 centimeters. Sa panaysayo ni Park Ranger Israel Malones sa Radyo Pilipinas Iloilo, naghiwat sila sang foot patrol kaupod ang Canlaon Green Brigade Bago City sang ila nakita ang Rafflesia speciosa. Sunod sa Department of Environment and Natural Resources Negros Island Region, ang Rafflesia speciosa isa sa pinakadako kag tumalagsahon nga say isang bulak na endemic sa pungsod Pilipinas. Pahayag sang Regional Office ang pagdiskubre sa bulak sa MKNP, isa ka patimaan nga nagapabilin nga bugana ang biodiversity sa Canlaon sa piyak sang iya nagapadayon nga aktibidad. Dugang pa sang DNR-NIR, importante ang pagbinuligay sa mga park rangers, local government unit kag environmental stewards sa pagpangaping sa mga dunang manggad. Nagapangabay naman ang opisina nga magahatag inspirasyon ng pagtukib sang Rafflesia speciosa nga padayunon kag pabakuron ang pagpangapin sang natural heritage para sa madason nga henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. City Health Office ginapanugyan sa mga barangay official nga pasangkaron ang cleanup drive subong at tigululan. Yaring report ni Jeniel Baclay. Pinapangabay sa City Health Office sa mga barangay official sa syudad sa Iloilo nga dapat pasangkaron pa ang paghiwat sa clean-up drive labi na kang nagsugod ng tigululan. Lakip sa dapat handaan ang kaso sang dengue sa diin dala sang lamok ang virus nga peligroso naman siya makagat ka mabiktima. Suno kay Jennifer Christie, Avenir Chief sa Environmental Sanitation Division sa CHO, dapat nga mas agresibo ang pumuluyo kag barangay official sa pagpatigayon sang regular nga pagpanglimpyo kag hindi lamang inihimuon kada Sabado kundi sa adlaw-adlaw nga tanan. Dako nga bagay man kung mismo ang mga barangay officials na nagapangabay sa ila pumuluyo nga magbuylog sa pagpanglimpyo sa ilaog saran labi ng ilistaran sang pitik-pitik kag lamok.
Dapat man may patuman ang pagsunod sa 5S o kung search and destroy, self-protection measures, seek early consultation, support misting, kag sustain hydration. Ginahingan man sa SHO mga bulutuan nga mag-conduct sang misting activity kag fogging bilang preventive measure kontra dengue sa mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, Gino Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mobile registration service ginhiwat sa Iloilo City Civil Registry sa Top North, Mandurriao, Caglanet, Haro sa siyudad sang Iloilo. Yari ang report ni Janelle Baclay. Nagpatigayon sa Birth Registration Assistance Program ang Iloilo City Civil Registry Office pagi sa ginhiwat nga mobile registration activity sa Hulyo 3 sa Barangay Top North, Mandurriao kag Barangay Lanit sa distrito sang Haro. Lakip sa mga pwede ma-avail ang proseso ang mga masunod: free birth registration, legitimation, acknowledgement, supplemental report, kag correction of entries. Sa mga wala sa birth certificate, kinahanglan lang ang magdala sa valid government ID nga mayara sing date of birth. Sa mga magaproseso naman sa correction sa birth, marriage o kung death certificate, mahimo ang magdala sa kopya sa PSA issued certificate. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Whale shark watching sa Libertad Antique, suguran sa July 15. Yari ang report ni Hope Torrichante. Natalana na nga sugudan sini nga Hulyo ang whale shark watching kag coral diving sa Banwasang Libertad sa Antique. Sandig sa nangin sinapol nanday Libertad Vice Mayor Mary Jean Te, JKAU Corporation, Korean investors kag Governor Paulo Javier umpisahan ang proyekto sa July 15. Naibaluan nga nag-courtesy visit sa gobernador ang mga tiglawas ng Libertad kag pribado nga sektor para ipahibalo ang plano nga may katuyuan nga iduso ang sustainable tourism sang banwa. Ipakita ang bugana nga marine resources sang probinsya kag maghatag sang palangabuyan sa mga lokal nga komunidad. Nagpahayag naman sang suporta sa plano si Governor Javier. Ginlantaw sang gobernador ang potensyal sang turismo samtang ginapangabay ang responsable nga pagpangapin sang kadagatan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Iloilo City Government ginpanginbulahan ang Clark Twins sa kadalagaan sa chess sa Palarong Pambansa 2026. Yari ang report ni Paul Tarosa. Ang panagtag sa kapin 290,000 pesos nga balor sa livestock kag poultry ang Negros Occidental Provincial Government sining karon lang. Kalipay ni Mayor Isa Trenyas nga biabihon sa opisina ang twins nga sanay Thea Grace Clark kag Mika Claire Clark nga nangin madinalagon sa chess sa Palarong Pambansa 2026. Sa nasabi ka kompetisyon nakuha sa kapit ang 3 ka gold kag 1 ka silver sa chess. Nahibaluan na tunan sa kapit ang hampang chess sa ilamay nga si Daniel Clark sa tong 6 katuig pa lang sila. Subong Agosto, igarepresenta sang kapit ang Philippines sa 24th ASEAN Age Group Chess Championships sa Singapore. Ginaanunsyo man sa alkalde, naging taga sa scholarship ang duwa sa National University. Ginapabugalkit sang syudad sa Iloilo na labot sang duwa sa ilalamharon nga edad. Ginpanugyanan man silang kapit nga padayon sa pag-enjoy sa hampang kag magpabilin nga humble. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 410 ka pamilya sa Bacolod City nagbaton sang ayuda sa idalom sang walang gutom program sang Department of Social Welfare and Development. Yari ang report ni Pagbaton sang ila ayuda sa idalom sang walang gutom program sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD ang 410 ka pamilya sa Bacolod City. Ang kada kwalipikadong pamilya nakaambit sang 3,000 pesos kabador sang food credits gikan sa accredited partner retailer. Ang ila food package naglakip sang 25 ka kilo sang bugas, 1 ka tray sang itlog, prutas kag mga utanon. Ang walang gutom programa sang DSWD na nagahatag sang food assistance sa sulod sang 36 ka bulan para sa mga kwalipikadong pamilya nga natumod paagi sa listahanan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 28 million pesos nga balor sang shabu nga na konpiskar sang IPPO sa bilog nga bulan sang Hunyo subong iya nga tuig. Yari ang report
ni Paul Taras. Naglabot sa 28.11 milyones pesos nga balor sang iligal nga droga ang nakumpiska sang Iloilo Police Provincial Office sang tinalikdan nga Hunyo 2026. Inang resulta sang 39 anti-drug operations sumalin Hunyo 1 tubtob Hunyo at 30, 2026 sa din 55 drug suspects ang nadakpan sang kapulisan. Nagapanguna sa may pinakadako nga nakumpiska ang Provincial Drug Enforcement Unit nga nakakumpiska sang 9.3 million pesos. Sunod kay Iloilo Police Provincial Office Director Colonel Bayani M. Razalan, ginakilala gid sang IPPO ang sakripisyo kag dedikasyon sa kapulisan agon mapapas ang problema sang iligal nga droga sa probinsya. Ginpasiguro sang IPPO nga ang tanan nga ginamonitor nga drug suspects ang tagaan prioridad agon mauntat ng pagbaligya sang iligal nga droga sa probinsya sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Top 2 wanted persons sa Western Visayas nagsungka sa kapulisan. Yari ang detalye sa report ni Paul Tarosa. Nagsungka sa kapulisan ang top 2 most wanted persons sa Western Visayas sa Barangay Poblacion Zone 2 Estancia, Iloilo. Ang suspect kilala nga si Elias J.R., 24 anyos, kag residente sang Balasan, Iloilo. Ang suspect may warrant of arrest sa kaso nga murder. Inabi-abi naman ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo ang pagsungka sang wanted person. Sunod sa opisyal, ang pagsungka sang wanted person nagapakita kung ano ka-epektibo ang kampanya sang kapulisan kung sila na mismo nagasungka. Inapangabay naman ni Tuanyo ang ibang pang wanted persons na magsungka kagatubangon ng mga kasong ginpasaka batok sa ila. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Sa dugang ang mga balita, ang World Bank nakasulod na ang Pilipinas sa upper middle income country nga kategorya sang World Bank. Umpisa ini sang July 1. Sunod sa datos sang World Bank, naglabot sa $4,850 ang gross national income per capita o kun ang average nga tuigan nga kita sang tagsa ka Pilipino. Mas mataas ini kung ipaanggid sa $4,636 nga limitasyon para sa mga level. Bangod sini, opisyal na nga nakaluwas ang pugsod sa lower middle income bracket humalin pa tuig 1987. Sunod sa nanbitan nga organisasyon na labot ini sa Pilipinas bangod sa average nga 5.8% nga pagtubo sang gross domestic product sa sulod sang 5 ka tuig kag sa dako man nga dugang nga pagdala sang overseas Filipino workers. Bunga man ini sang padayon nga pagdako sang husto nga pagdumala sang kwarta kag mga malawig nga reforma sunod sa Department of Economy, Planning and Development. Samtang ginsaysa ni DepEd Secretary Arsenio Balisacan nga ang bag-o nga estado magadala sang mas mabakod nga pagsalig sa mga investor kag mas di kalidad nga mga trabaho para sa mga Pilipino agud hindi mapilitan ang mga pumuluyo nga mag-abroad. Sa dugang nga balita, yari si JP Hervas. Nagapanumbalik ang Western Visayas BizConnect sa gundalon palapit sa mga micro, small and medium enterprises o kung MSMEs, ang mga serbisyo sa gobyerno, oportunidad sa pagnegosyo, market linkages kag mga learning session. Natala na bisitahon sa Western Visayas BizConnect ang Antique sa Hulyo 14, Aklan sa Hulyo 23, Guimara sa Hulyo 28, Capiz sa Hulyo 29, kag Iloilo sa Agosto 7. Magluwas sa mga ahensya ng gobyerno, makapakig-angot man ang mga MSME sa mga industry expert, business mentor, financial institution, kag mga kasubong nga negosyante. Ang BizConnect on Wheels isa ka inisyatibo sa Regional Development Council o kung RDC Region 6, pinaagi sa Economic Development Committee kag Department of Trade and Industry Region 6 bilang primary implementing partner sini. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Amaya daw mga headliners sa gitipon sang news team sang DYWL 585 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo sa AM band.
Kag makita ang postings sa mga balita kag iban pa nga mga impormasyon sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Ako si Bing Pabiona, ang inyong tagbalita, Pilipinas, maayong hapon. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.